Ilang beses mo nang sinabi sa sarili mo ang mga salitang, "Kaya ko pa 'to, laban lang, tiis-tiis lang, lilipas din 'to, matatapos din lahat 'to." Dito sa Pilipinas, pinalaki tayong naniniwala na ang tunay na matatag ay yung tahimik na nagdurusa. Yung kahit gabi-gabi nang umiiyak dahil sa bigat ng problema, problema sa pamilya, problema sa pera, and then kinaumagahan, nakangiti ka pa rin. Nakangiti kang papasok sa trabaho dahil bawal maging pabigat. Iniisip natin na ang paghingi ng tulong ay para lang sa mga mahina. O kaya naman, ito ay isang luxury na hindi abot kaya ng ordinaryong Pilipino. Pero paano kung sabihin ko sa iyo ngayon na ang walang katapusang pagtitiis ay hindi katatagan, kundi unti-unting pagkaubos ng sarili mo. Welcome back to my channel. Ako nga pala si Coach Rog, ang iyong katuwang sa Family Studies. Sa ating kultura, meron tayong tinatawag na pagtitiis o pagpipigil. It is a beautiful trait because it shows our deep capacity to survive. Kaya lang, madalas natin itong ma-misunderstand. Akala natin, resilience means absorbing all the pain until we break. But as a mental health professional, I want to challenge that mindset today. True resilience is not just about pagtitiis. It is also about lakas ng loob. The courage to acknowledge that you are human. You have limits, and you cannot do it alone. When you hide your anxiety, depression, or extreme burnout because of hiya or shame, you are trapping yourself in a cycle of isolation. Humingi ng tulong ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay tanda na gusto mong magpatuloy at mabuhay ng tama. Paano natin sisimulan ang paglipat mula sa pagtitiis patungo sa paggaling? Here are my 3 steps now you can start doing today. Number 1, baguhin ang definition ng bayanihan. Ang bayanihan ay hindi lang para sa pagbuhat ng bahay kubo o tuwing may bagyo. Ang bayanihan ay para din sa emosyonal at mental na kalusugan. Let your trusted friends or immediate community carry the weight with you. Hindi ka pabigat. Binibigyan mo lang sila ng pagkakataon na mahalin ka. Number 2, kilalanin ang iyong tipping point. Huwag mong antayin na bumigay ang katawan mo bago ka mahimasmasan or bago mo masabi na hindi mo na kaya. Kung hindi ka na nakakatulog, parati ka ng balisa o wala ka ng maramdamang saya, pahiwatig or symptoms or signs na ito na ang iyong mental health ay hindi na okay. Sign na rin ito ng brain mo na kailangan mo na ng kausap or kailangan mo nang kausapin ang isang mental health expert o isang pinagkakatiwalaang tao. Last, number 3, gamitin ang mga libre at abot-kayang resources. Marami sa ating mga kapwa na nag-TTS dahil sa kawalan ng budget. Pero ngayon, marami na tayong mga free mental health resources online. Meron din tayong free mental health hotlines dito sa Pilipinas na handang makinig sa iyo ng libre at walang panghuhusga. And ito rin, itong channel na ito ay inumpisahan ko para sa inyo mga kapwa, para abot kaya at libre itong mga maririnig ninyong mga topics and resources about mental health and about life in general. My dear kapwa, mahaba pa ang iyong lalakbayin sa buhay at kailangan ka ng iyong pamilya. Lalo na at higit sa lahat, kailangan ka ng sarili mo. Huwag mong hayaang maubos ka
sa kahihintay na mapansin nila ang iyong tahimik na pagtitiis. Lakasan mo ang iyong loob na magsalita ngayon. Kung nakakaramdam ka ng bigat sa ngayon, i-type mo lang ang salitang lakas ng loob sa comment section ng video na ito sa ibaba bilang isang paalala sa iyong sarili na hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Muli, ako si Doc Rog. Alagaan ang isip dahil mahalaga ka. Kita-kits tayo sa susunod na video. Bye!